maaari ubusin yung tinatawag nating foolishness. What is foolishness? A fool is a person with poor judgment. Yung foolishness ay pagka ang ating mga pasya, ginagawa, sinasabi, o hindi sinasabi at hindi ginagawa ay nagdudulot ng panganib, nagbabawas o nagpapaalis ng pagpapala sa ating buhay at nagdadala ng mga pahirap at mga problema at mga sakit. Foolishness must be minimized, especially in the lives of godly people. Never be a fool and never be a victim of fools. Maraming magagandang balak ang Diyos para sa atin, subalit ito'y kailangang ating payagang mangyari. At ang pagiging foolish o hangal ay pagpigil sa mga pagpapala ng Diyos. It is poor judgment. Ang ating pag-aaral sa patuloy ng paglagong espiritual, don't be a fool. Huwag maging hangal sa buhay. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ama namin sa langit, salamat sa iyong karunungan na sa kabila ng aming mga kakulangan ay maaari naming makamit. Salamat sa mga karunungang ibinigay niyo na at patuloy na ibibigay pa. Turuan niyo kami na pahalagahan ng karunungan at iwasan ang kahangalan sa buhay. Turuan niyo kaming makilala kung anong mga kahangalan na pinaggagawa namin at tulungan niyo rin kaming makilala kung may mga kahangalang ginagawang mga kapwa nang kami ay hindi makiayon, hindi madamay, at hindi magpalala ng sitwasyon. Empower us with your wisdom. Teach us. Heal us. In the name of Jesus, your Son, King of Kings, and the wisest of all, we pray with thanksgiving. Hindi naman sa panghuhusga, pero mahalagang itinatanong natin lagi, kahit man lang sa loob natin, foolish ba ako? Foolish ba siya? Yan bang sinasabi niya, ginagawa, o ipinagagawa sa akin ay ikahangalan? Will it actually prevent blessings from coming my way? Will it be causing poor judgment? Proverbs 26:1, like snow in summer or rain in harvest, so honor is not fitting for a fool. Kung hindi daw gaano kabagay ang mga niebe o snow o ulan pag tag-araw, lalong hindi bagay na pinararangalan ang hangal o ang kahangalan. Wala sa lugar. Isa sa itinuturo sa atin ng Proverbs, do not honor fools. Huwag silang parangalan, huwag bigyan ng puwang. Hindi bagay, hindi beneficial. Do not honor fools with position or power. Kawawa ang isang bayan, ang isang lugar, ang isang tanggapan, ang isang opisina na ang mga nangunguna ay hindi marurunong. Do not honor fools with attention or recognition and even honorifics. Pag alam niyong kahangalan ang pinagsasasabi ng isang tao, kung hindi mo man siya ituwid, at least huwag mong pansinin at huwag mong itawag ng pansin ng iba para siya ay mabigyan ng dangal. Very especially, do not vote for foolish candidates kung may election. Do not appoint foolish people in positions of power. Power is from God. At pagka ang power ay nahawakan ng foolish people, ang kanyang sinusunod, hindi ang Diyos, kundi ang kalaban ng Diyos. Proverbs 26:2, like a sparrow in its flitting, like a swallow in its flying, an undeserved curse goes nowhere. Wala naman daw nararating yung pag-alipusta, pagmura, panunumpa ng
na hindi naman bagay o hindi karapat-dapat. At yung mga curses na yan, lalo especially coming from fools, don't even pay attention to them. Do not pay attention to curses from fools. Kung hindi natin dapat masyadong ikatuwa ang paghanga ng mga hangal, lalo namang hindi natin dapat pansinin yung kanilang pamumuna, paninira ang kanilang mga pagsumpa sa atin. Pagka ang mga masasagwa na mga salita, pagka yung mga curses, igaling sa unsolicited opinion or gossip or remarks, when disagreement or opposition come from fools, don't pay attention to them. Pag-aralan natin mga kapatid, huwag masaktan sa mga sinasabi ng mga di naman marunong. Ngayon, kung ang marunong ang namuna sa'yo, pasalamat ka. Dahil nanggagaling yun sa karunungan at makabubuti para sa'yo. Pero yung pamimintas at kahit pagpuri ng hindi naman marunong, baliwala yan. Baliwalain. Even yung mga predictions, mga hula-hula, yung mga salita na nanggagaling sa mga taong di naman maalam, huwag pansinin. Foolish curses will die natural deaths. So don't dignify or don't spread any. Pag may natatanggap kayo sa inyong cellphone, mga text, sa inyong email, sa internet, na sari-sari mga predictions ng mga kamangmangan, kabulastugan, sari-sari mga pintas kay ganito at pintas kay ganon ng mga taong hindi naman qualified mamintas dahil wala namang alam, huwag nyo nang i-forward, huwag nyo nang i-pass, huwag nyo nang ikalat. Kasi nagiging ahente tayo ng kamangmangan. Yung mga sobrang nakakatakot, wala namang basihan, chismis pa lang, hindi pa nasusuri, matatanggap mo, ifo-forward mo agad, you become a participant in glorifying foolishness. At nagiging napakadaling gawin ngayon dahil sa social media, dahil sa mga technological tools and gadgets. Dapat yan ginagamit sa kabutihan at sa pagiging makadiyos. At huwag kailanman ipahiram kay Satanas. Proverbs 26:3, a whip for a horse, a bridle for the donkey, and a rod for the back of fools. Ang bagay daw sa kabayo ay latigo. Ang bagay sa mga buriko or donkey ay yung pambusal sa kanilang bibig para sila mapasunod. At ang bagay daw sa mga hangal, hampas sa kanilang likod. Siyempre, Proverbs, punong-puno ng mga symbolism. Hindi naman ibig sabihin, pag may nakita kang tao na sa tingin mo hangal, hahampasin mo na nga. Pero ang tinuturo sa atin, walang bagay na mabuti para sa kanila. Huwag silang bibigyan ng pansin na maganda. Fools deserve nothing but a rod or punishment. Don't reward them for their foolishness. Marami kasi mga injustices being done in our daily lives. Kahit kang halangalan, pinepremyuhan, binibigyan ng gantimpala. Pati ang mga gumagawa ng kahangalan, hindi pinapalo, hindi itinutuwid, at kuminsan ay nabibigyan pa nga ng gantimpala. Inflict fools with anonymity and invisibility. Huwag silang gawing masyadong napapansin, nadidinig, nakikita. Minimize their celebrity. At yan kung minsan ang problema sa mass media, dahil may kapangyarihan ito na mag-spread ng anumang gusto nitong ikalat, kahit mga kamangmangan na mabilis kumalat. Sinusuri natin ang papakinggan, at lagi naman at lalong sinusuri natin kung ano yung ating sasabihin, i-echo, i-repeat sa iba.
paano daw makitungo sa mga foolish people? And remember, foolish means people with poor judgment. Yung mga hindi naman dapat magsalita ay nagsasalita. Yung kung kailan dapat kumibo ay hindi kumikibo. Yung hindi dapat sabihin ay sinasabi. Yun ang foolishness. Proverbs 26:4-5. Do not answer fools according to their folly, or you will be a fool yourself. Answer fools according to their folly, or they will be wise in their own eyes. Huwag daw patulan ang fools. Pag ang isang foolish person ay may sinabing isang foolish remark, huwag patulan, huwag labanan, ni huwag salungatin. Kasi pag sinalungat mo, binibigyan mo na atensyon. Salungatin lang kung talagang ito ay nagbibigay ng immediate, grave threat or danger to others, to safety, to well-being, or to life. Otherwise, huwag pansinin. Naalala ko ang lola ko, pag may sinabi ang sino man na walang katuturan, ni hindi yung titingin, ni hindi sasagot, hindi yung kikibo. At yun ang sagot niya sa'yo. Mag-isip-isip ka pag di siya kumikibo. Ibig sabihin, you are saying a foolish thing. Ikaw na ngayon, bigla kang titigil at papupuwersa ka talagang manuri sa iyong sarili. Pag may mga nagbubulalas ng mga kamangmangan, huwag sundan ang kanilang logic or method o pauso. Huwag silang patulan at huwag na huwag makipagdebate sa hangal. The mere fact na nakikipagdebate ka sa kanya ay pinapatulan mo ang kanyang ideya. At kung may nanonood sa inyo, binibigyan mo siya ng audience. Lalo lang makakaroon ng mga tagahanga at tagasunod ang kanyang kamangmangan. At sabi ng Proverbs 26, pag pinatulan mo ang isang foolish person, nagiging foolish ka rin. Ma-affirm sila, mabibigyan mo sila ng pahalaga na hindi mo dapat ibigay. Proverbs 26, 6-7. It is like cutting off one's foot and drinking down violence to send a message by a fool. The legs of a disabled person hang limp, so does a proverb in the mouth of a fool. Para daw pinutulan mo ang sarili mo ng paa, ipinahamak mo ang iyong sarili, pag may ipinasabi ka na anuman sa isang hangal. Kung baano daw na walang buhay at walang silbing nakalaylay sa paa ng isang taong may kapansanan ng kanyang paang hindi magamit, ganon din daw na walang saysay at nakalaylay sa bibig ng isang hangal ang kahit anumang pinakamagagandang mga salawikain o mga salita. Pag may nagdala sa iyo ng chismis, and 99.9% yung nagdadala niyan, foolish. At may sinabi sa iyo, alam mo, sabi sa iyo ni ganito, ganun ka daw. At tapos sabihin mo sa kanya, ganito siya, yun. Pinagdadala mo ng balita, ng mensahe ang isang hangal. Nag-suicide ka na nun. Sinaktan mo na ang iyong sarili. Pinutulan mo ang paa ang sarili mo. Kasi pagdating nun sa kabila, kung pangit ang sinabi mo, mas papapangitin niya. At kahit maganda yung sinabi mo, papapangitin pa rin niya. Kasi nga, foolish siya eh. Para may sabihin uli yung pinadalhan mo ng mensahe, babalik uli sa'yo, pabalik-balik yung mensahe sa inyong dalawa. Pero sinong nasa gitna? Si foolish. Ginawa niyo siyang mahalaga. Ginawa niyo siyang kasali. Kaya gusto niyang palalain para hindi siya maubusan ng importansya. Never entrust messages to fools.
Maraming magkaibigan nagkakagalit kasi yung namamagitan sa kanila ay foolish. Maraming taong hindi naman dapat lumala ang kanilang mga away, lumalala dahil may namamagitan na isang hangal. At paano nyo malalaman kung hangal ang namamagitan? Hindi nyo susuriin kung anong pinag-aralan niya. Hindi kung gaano ang karaming libro niyang nabasa. Ang susuriin nyo, ano ang bunga ng kanyang pamamagitan. Pag ang pamamagitan niya, inauwi sa lalong gulo, foolish siya. Because wise people will always mitigate damage and danger. Wise people will always maximize the good and minimize the bad. That is good judgment. And remember that the meaning of a foolish person is one who has poor judgment. Kaya kuminsan sa church, malalaman mo rin kung may mga foolishness happening. Merong isang taong may problema, may reklamo, ipapahandle mo sa isang deacon, sa isang elder, sa isang leader. Ang naging ending, lumayas lalo yung tao doon sa church, lalong lumaki ang gulo, lalong nagkaroon ng mga away, ibig sabihin yung namagitan, foolish. Hindi nalutas. Kung hindi man niya napaganda, sana man lang nanatili na lang where it is, hindi yung lumala pa. Gaano karaming tao, mga kapatid, ang lumayo sa inyo, nilayuan nyo, bunga ng gawa ng isang foolish ambassador. Kaya dapat matitino ang mga ambassador. Sugo ng isang bansa sa kabilang bansa. Pag hindi siya marunong mag-represent, mapapapunta sa giyera ang kanyang bansa. Hindi man giyera, madedehado, mawawala ng trade opportunities o diplomatic mileage. Dapat marunong ang pinagtitiwalaan. Pati nga si Jesus, sabi niya, do not give your pearls to swine. They will trample upon it, turn back, and attack you. Sabi niya, do not give to dogs what is holy. Now, it's only because the metaphor in Israel, sa kanila, yung swine at dogs are considered unclean. Which in other cultures, hindi naman. So, hindi yung dog o yung swine ang issue dito. Ang issue ay, huwag yung ipagkakatiwala ang anumang mahalagang bagay sa hindi naman dapat pagkatiwalaan. Ganun din kahit sa theology, mga kapatid. May mga mapag-aral, may mga scholar, may mga mapanaliksik, maraming malalalim, matataas na natututunan tungkol sa Diyos at sa ating relasyon sa Diyos. Pag tinuruan nila yung mga mangmang, hindi maiintindihan ng mangmang yung itinuturo, tatawagin agad na demonic, tatawagin agad na wrong, magkakagulo-gulo-gulo. Kaya sabi ni Jesus, huwag niyo ipagkakatiwala ang mga perlas sa mga baboy. Paano niyo malalaman kung baboy yung pinagtiwalaan niyo ng perlas? Sa gagawin niya, hindi niya makikilala ang perlas sa kanyang halaga, hindi niya papahalagahan, sapagkat ang baboy ay naghahanap lang naman at nagpapahalaga sa kaning baboy. Pag binigyan mo ng perlas, pag dududulurogin niya ito, pag yuyuyurakan at tatapakan, magagalit, tapos susugurin ka. At huwag niyong lilimutin, ang mga baboy nung araw may malalaking pangil at pwedeng manuwag kahit ang tao. Sobrang na-domesticate lang ang baboy ngayon, nawala na yun eh. Pero yung mga baboy damo hanggang ngayon may malalaking pangil, pwede kang sugurin. Ibig sabihin yung baboy, kaning baboy ang gusto niya, binigyan mo ng perlas na mahalaga, hindi niya pinapahalagaan yun. Magagalit pa sa'yo. Ganon din ang mga mangmang. Turuan mo, magagalit. Pag ang narinig hindi gusto, pag ang narinig hindi sang-ayon sa dati na niyang alam at gusto niyang manatili sa kanyang isip, magagalit sa'yo. Pero sabi ng Bible, ituwid mo ang matalino kahit nasasaktan, magpapasalamat. Doon mo malalaman kung baboy yung napagbigyan, kung ano ang ginawa sa perlas.
So do not share your pearls with swine. Do not share your secrets with chismosas. Yun din yun. Nagtitiwala ka ng isang lihim sa isang tao, perlasyon, mahalaga yun. Lihim yun eh. Pero hindi nyo napapahalagahan yung pagiging lihim nun. I-vulgarize niya yun. Ibubulgar niya yun. Ipapamalita niya. Kasi baboy siya. Paano nyo malalaman kung baboy ang kumare? Ang kumpare, ang kaibigan, ang office mate, nagkakalat ng lihim. Nagchichismis ang hindi dapat chismisin. Nagpapalala ng gulo. Nagpapaaway sa mga dapat ay pagkasunduin. Kailangan ng taong marunong. Tinuturuan tayo ng Bible, huwag kayong magtitiwala sa mga baboy. Huwag niyo naman tawagin yung kumare niyo na, huy, sabi kanina, baboy ka pala. Ano lang yun? Pangloob lang natin na assessment para makaiwas tayong mapahamak. Huwag tiwala ng tiwala. Yung, alam mo, may sasabihin ako sa'yo ko lang sasabihin, huwag mo sasabihin sa iba. Yun ang pinakamabilis na paraang ikalat ng isang balita. Kasi oras na narinig ng chismosa, yung huwag mong sasabihin sa iba. Oo, pangako, promise. Hindi ko talaga sasabihin. Iyon na yung merienda ko. Sabihin mo lang sa akin. Kasi gustong malaman. Alam niyo yung mga taong walang halaga, walang kwenta, walang pagpapahalaga at pagkukwenta sa sarili, hindi sila nagiging importante kahit kailan, hindi sila nahihiling ang tumula o kumanta, hindi sila nakukuhanan ng payo. Para sila maging mahalaga, ang ginagawa nila, nagkakalat ng chismis. Doon lang sila nagkaka-audience eh. Kung tayo'y matinong tao, kakanta ka, may audience ka kasi maganda kang kumanta. Marunong ka magturo, may audience ka kasi magaling ka magturo. Magaling kang magpinta, may manonood sa pagpipinta mo o may titingin sa ipininta mo. Mahusay kang tumugtog, may makikinig pag tumutugtog ka. Pero ang mga chismosa, walang audience. Walang magaling sa kanila. So, nakakakuha lang sila ng audience sa pagchichismis. Alam nyo kung gano'n nyo dapat pag-ingatan yan. At huwag pagtitiwalaan. So do not let and ask fools to speak for you, negotiate for you, or intercede for you. Maraming mga ganon. Yung mga kakilala nila, kumare nila, ipapakilala nila sa mga sarili nilang asawa. Tapos ikukwento nila kung gaano kahusay magmahal ang asawa nila, kung gaano kabait. Mamaya, inagaw na ni kumare. Huwag kang nagkukwento kay kumare tungkol sa asawa mo. Never. Kasi pagkapintasan ng asawa mo, ang sinabi mo kay kumare, ikakalat niya yun. Kasi tuwang-tuwa siya dahil mas mabuti ang asawa niya kaysa sa'yo. Parang siya ang panalo. Pero pagka mga kapurihan ng asawa mo, ang ikinuwento kayo kay kumare, nagsisimula siya maging interesado. Kaya maraming kumare, yun ang nakakaagaw eh. Don't be foolish. Never share these things with your friends. Alam niyo, sa department na yan, mas matatalino ang mga lalaki kaysa sa babae. Ang mga lalaki, among mga kapwa lalaki, hindi pinag-uusapan yung asawa nila. Yung mga keridan nila, pinag-uusapan. Pero yung asawa, never. Pero yung mga babae, lalo't napaupo, kumakain ng maruya, humaba-haba ang oras, ang topic mga husband nila, mga ginagawa nila sa kama, ikinukwento sa kapwa mga babae. Sa palagay nyo, hindi sila naku-curious? Tapos magtataka kayo kung maagawan kayo? Don't be foolish. Bad judgment yan. Iniingatan ng ganyan mga bagay. Let the marriage bed be held in honor among all. Pag sobra ka madaldal at nagtiwala ka sa foolish people, talo ka. Bakit ka na pag-uusapan? Ba't kumakalat ang mga bagay-bagay na hindi dapat kumalat? Nagtiwala ka sa swine.
Kaya mga kapatid, baliktarin natin to. Pag kayo ang pinagkakatiwalaan, that is sacred. Pag may sinabi sa inyong bagay na mahalaga, lalo't dapat ilihim, isang banal na bagay yun. Hindi nyo dapat babaliwalain. Dapat igalang, huwag ikalat. Pag nagtitiwala ka sa isang foolish person, kumisan dahil gusto mo lang siyang pahalagahan, gusto mong sumayas-saya siya, bigyan siya ng halaga, pero marami kang ipapahamak, yung masisira niya. Lalo at binigyan mo siya ng kapangyarihan, karangalan, impluensya, kawawa ang marami. Proverbs 26:8, it is like binding a stone in a sling to give honor to a fool. Para ka daw nagbala ng bato sa isang tirador pag pinapahalagahan mo ang isang taong hangal. Parang naglagay ka ng bala sa loob ng isang baril. Ganon ang pagbibigay mo ng halaga sa isang taong di dapat bigyan ng honor. Honoring and empowering a fool would hurt others. Maglalagay ka ng isang political appointee, kahit foolish siya, sa isang posisyon sa gobyerno, mapapabayaan ang trabaho, maraming hindi papaglilingkuran, maraming mawawaldas, maraming nadadamage when you give honor to a foolish person. Do not affirm fools at the expense of others. Proverbs 26 verse 9, like a thorn bush brandished by the hand of a drunkard is a proverb in the mouth of a fool. Kung paano daw yung mga matitinik, mga nakakasakit na bagay, ay ibinigay mo sa kamay ng isang laseng na pwedeng kung saan-saan niya ito gamitin, ihampas, iwasiwas, ganon din daw ang pagbibigay ng matatalinong salita sa isang taong hangal naman. Gagamitin lang niya yon para makasira. Fools misuse good words and ideas. Like foolish theologians misuse the Bible and destroy many people. Kahit ang mga salita sa Bible ang gaganda, pag hinawakan ng hangal, makakadamage sa kapwa. Makakasira. Makakabawas ng blessing, makakadagdag ng pait at sakit at mga pagdurusa. Kahit maganda yung salita. Pag ginamit ng isang mangmang, naiiba ang talab. Fools misquote and take words out of context. Therefore, fools should never be made to speak for you. Mahalaga mga kapatid, ma-develop natin yung ating communication skills. Kung meron kang gustong sabihin sa isang tao, lalo mahalaga at masela na bagay, ikaw mismo magsabi. Huwag mong ipagkatiwala sa iba. Pwede ba kausapin mo naman si ganito? Sabihin mo ganito, ganon, ipaliwanag mo naman ang kalagayan ko? Pag yung napagtiwalaan nyo ay foolish, mapapasama kayo. Matuto kayong magsabi para sa inyong sarili. Talunin ang pagiging mahiyain dahil buhay nyo ang nakataya. Pag gumagamit kayo lagi ng go-between, ng padrino, paano kayo nakakatiyak na tama ang representation? Ganyan-ganyan din yung mga nagtitiwala sa mga abogadong hindi magaling, natatalo sa kaso. Ang ganda-ganda ng kaso nyo, panalong-panalo kayo, biglang natalo kayo kasi hindi magaling yung nag-represent. Di ba ganyan din yung komisyon yung nagpaparepair ng muka, mga nagpapa-facelift? Hindi magaling yung gumawa. Napalipat na ang ilong sa pisngi, tumabingi na ang muka, imbes gumanda ang buhok, nakalbo, imbes gumanda ang mata, na iba ang itsura, kasi hindi magaling yung gumawa.
Tatandaan nyo, kahit gaano kagagaling na salita, kagagaling na instrumento, pag ang humawak ay hangal, makakasira. Kaya hindi dapat pagtiwalaan. Lugi ang misrepresented by foolish relatives or friends or co-workers. Lugi ang makikinig sa mga foolish. Bago kayo makinig, bago magpa-impluensya, suriin nyo muna, foolish ba to o wise? Tingnan nyo ang track record. Meron ang gagaling magsalita, akala mo kang gagaling, pag tinignan mo naman ang buong buhay niya, wala namang na-accomplish. Walang nagawang tama, walang naging bunga. Baligtad pa nga, ang daming naging kaaway. Bibigyan mo ng taniman, walang bumubunga at tumutubo. Bibigyan mo ng puhunan, nalulugi. Bibigyan mo ng trabaho, natatanggal. So bakit kayo makikinig sa ganon? Bakit makikinig sa pangako? Gano'n naman ang mga politicians at kahit mga nanliligaw, puro pangako. Wag na wag kayong pabola sa pangako. Kasi future pa yon. Madaling sabihin. Ang lagi niyong titingnan yung past, yung nakaraan, yung accomplishment. Hindi naman yung past na nagkasala, nagkamali, kasi pwede naman magsisit magbago ang tao. Pero yung tao nangangako na magiging mabunga, mahusay, magaling, tingnan nyo kung naging mabunga, mahusay at magaling na noon pa. Kasi kung hindi siya mabunga, mahusay at magaling pa noon, ganun siya magiging uri ng tao bukas. History repeats itself. Sabi ni Solomon, there is nothing new under the sun. Everything has been and will be again. Ang tamad, liban na lang tunay na magkaroon ng kaliwanagan o paghimalaan, tamad kahapon, tamad ngayon, tamad pa rin yan bukas. Huwag ipagkatiwala ang iyong buhay sa hindi pwedeng pagkatiwalaan. Proverbs 26:10, like an archer who wounds everybody, is one who hires a passing fool or drunkard. Noong araw kasi, ang usong weapon ay pana. Ituturo mo sa taas, hihigitin mo yung tali, pawawalan mo yung pana, liban na lang, napakagaling mo, hindi mo alam kung kanino yung tatama. Ngayon, pagka New Year, pag may mga pagsasaya, foolish people, nagtataas ng baril sa hangin, kinakalawit ang gatilyo, hindi naman nila alam kung kanino tatama yung bala. Ganun daw. Pag nagtiwala ka sa isang hangal, do not employ fools. Screen, filter, choose. Meron kang taxi, ang kukuhanin mong driver, yun namang walang malasakit. Walang track record na maganda. 3 amo na ang nagtanggal sa kanya. Bakit mo pagtitiwalaan? Walang track record. Bago ka magpa-opera sa isang doktor, suriin mo muna kung sino mga na-operahan niya. Masaya ba sila? O masyadong tahimik? Kasi na nga, matay ng lahat. Checkin mo. Bago ka sumagot sa isang manliligaw, tanong mo na muna kung pwede mo makausap yung mga naging girlfriend noon. Kung anong pinaggagawa sa kanila. Because chances are, yun din ang gagawin sa'yo. Kailangan, tinitingnan mo ka isang tao paulit-ulit sa kanyang ginagawang mali. Meron naman, boyfriend mo pa lang, girlfriend mo pa lang, alam mo na hindi good candidate na maging asawa. Huwag mo na ituloy. Napakapabaya, napakatamad. Sa palagay mo, mababago yan ang iyong pag-ibig? No way. Kaya mga kabataan, dapat nakikinig kayo sa mga magulang nyo. Pag ayaw ng magulang nyo sa nanliligaw sa inyo, sa girlfriend nyo, sa boyfriend nyo, makinig muna kayo. 99% sila ang tama. Kasi marami na silang nakita sa buhay.
Pag ayaw ng magulang nyo sa nagugustuhan nyo, liban na lang sobra silang bias o talagang walang katwiran, kadalasan may nakikita sila, may nakukutuban sila na hindi makakabuti sa inyo. At isa dyan, yung pabalik-balik at paulit-ulit na mali. Hindi magandang senyales yun. Nagkakamali ang tao, yes. The Arabs have a saying, even a good horse must be allowed at least one fall. Pero pag paulit-ulit, alam nyo, mauulit-ulit. Proverbs 26:11, like a dog that returns to its own vomit is a fool who reverts to his folly. Tulad daw ng aso na isinuka na niya, babalikan pa niya at kakainin niya uli. Ganon din ang hangal na paulit-ulit, binabalik-balikan, ang isinuka na niya, kinilala na niyang mali, gagawin niya na naman. Because fools keep repeating their mistakes. If you want to protect yourself, do not be around the fool when he does repeat it. Madadamay ka. Isang sign of foolishness is repeating mistakes. Pag pinagtiwalaan mo minsan, kinupitan ka. Pinagtiwalaan mo pangalawa, kinupitan ka. Pinagtiwalaan mo pangatlo, kinupitan ka. Sa pang-apat, sa palagay mo, biglang di kanya kukupitan. Pattern. Beware of people who keep repeating mistakes. Pag merong isang tao, umalis siya sa dati niyang church, lumipat sa church mo, panay ang pintas niya sa church na nilipatan niya. Okay, baka nga mali yung church at tama siya. Pero itanong mo, bago ka sumali dun sa previous church mo, may iba ka ba church? Meron. Umalis ka rin doon? Oo, kasi mali sila. And before that, may sinilihan ka bang iba? Oo, umalis din ako. Pag nakakatatlo, apat na siya ng inalisan, alam nyo na, baka siya na ang problema. Alam nga namang 4-5 churches, mali, siya lang yung kaisa-isang tama. Ganun din pag ang isang tao, marami na nakaaway yung kumari, ilang kumari na nakaaway, napalayas sa apartment at tinitira, ilang beses nang napalayas, nanuba sa inutangan, tapos nagkakabistuhan kayo, ang dami na palang nasuba. Pag-ingatan nyo yun. Dahil ulitin niya yun. Can a leopard change its spots? Or an Ethiopian change his skin? Sabi sa Bible. The answer is no. Kung hindi mo siya mabago ng iyong panalangin, hindi mo siya mabago ng iyong pagmamahal, at least huwag kang madamay. Lumayo ka. Proverbs 26:12. Do you see persons wise in their own eyes? There is more hopeful fools than for them. Yun nga daw, foolish people, malala na, pero mas malala yung taong lagi ang tingin niya, siya ang tama. Siya ang magaling. Siya ang mahusay. Iwasan ang ganitong mga tao. People who look at things only from their points of view are hopeless, are unteachable, are in fact foolish. Proverbs 26:13-16. The lazy person says, there is a lion in the road. There is a lion in the streets. As the door turns on its hinges, so does a lazy person in bed. The lazy person buries a hand in the dish and is too tired to bring it back to the mouth. The lazy person is wiser in self-esteem than 7 who can answer discreetly. Yun daw mga taong katamad-tamad, kahit ilubog nila yung kamay nila sa isang tumpok na kanin para kumain, ni hindi na nila hinuhugot para dalhin sa bibig nila yung nakuha ng kamay nila. Tamad. Ang tamad daw na tao ay parang hinge ng pinto. Ikot ng ikot, walang nararating.
ganon din daw ang taong biling ng biling sa higaan. Galaw ng galaw, walang napupuntahan. Laziness is foolishness. Because wise and godly people will be productive, active, fruitful. Lazy people have no future. And disregarding the future is foolishness. Kaya bago kayo mag-asawa mga kabataan, bago kayo madamay sa isang buhay na papunta sa kawalan, tingnan ninyo, ano ang future ng taong ito? Hindi natin nape-predict exactly ang future. Pero nararamdaman mo kung saan man lang yung general direction na pupuntahan. Pagkakontento ang taong wala man lang siya nagpo-produce, walang nagagawang mabuti, walang inaatupag kundi libangin, pasayahin ang sarili, maglaro ng walang katapusan, wala kang kinabukasan sa ganong tao. It is marked as foolishness. Proverbs 26:17, like somebody who takes a passing dog by the ears, is one who meddles in the quarrel of another. Pag daw may dumadaang aso na hindi mo naman aso, hindi ka naman kilala, bigla mong hinawakan sa tenga, makakagat ka. Ganun daw ang ginagawa at nangyayari sa mga taong nakikilaho sa away ng may away. Foolish. It is foolish to get involved in other people's quarrels. Liban nila kung pulis ka. Pero kung hindi, huwag kang makilahok. May nagkakasamaan ng loob, huwag kang makisali. May nagpaparinigan, nagpaparonggitan, nagsisiraan, huwag kang makisali. Kasi makakagat ka ng aso na yon. It is foolish. Alam nyo, kawawa yung mga tao na ang tatay, nanay, kapatid, anak, asawa ay foolish. Laging nasasangkot sila sa gulo. Kasi pag nasangkot ka, sangkot ka rin eh. Damay-damay. Kaya pinag-iingatan. At dapat tayo na maging responsable na para huwag naman madama yung mga mahal natin sa buhay, huwag tayong sumuot sa mga gulo na hindi naman dapat nating suotin. Proverbs 26:18-19, like a maniac who shoots deadly firebrands and arrows, so is one who deceives a neighbor and says, I'm only joking. Ito nagbibigay ng mga masasamang biro, nandadaya, tapos pag nabiso, sasabihin, joke only. Ganon. Yan ang mga taong nanganganib. It is foolish to deceive neighbors and then make palusot when found out. Dapat honest ang mga dealings. Alam niyo yung Proverbs, basahin lang natin, a few Proverbs a day will keep troubles away. Napakalaki ng maliligtas natin na gulo kung babasahin niyo ng lagi Proverbs. Tulad ng Proverbs 26:20-22. For lack of wood, the fire goes out. And when there is no whisperer, quarreling ceases. As charcoal is to hot embers and wood to fire, so is a quarrelsome person for kindling strife. The words of a whisperer are like delicious morsels. They go down into the inner parts of the body. So itong whisperer, ito rin yung gossiper. Pag wala ng daw gatong, mamamatay na ang apoy. Pag wala ng kahoy, titigil na magliyab ang isang siga. Pero, ang mga bulong-bulong daw ng mga chismosa ay gatong. Lalong maglalagablab ang apoy, lalong lalakas ang sunog, pag sumali ang mga gossipers. Avoid them. Kahit kamping-kampi sa inyo yung nagchichismis, huwag kayong makipagchismisan. Akala nyo lang yon. Pagtalikod niya sa inyo, kayo naman ang topic niya. Wag na wag. Tandaan nyo, paano nyo malalaman kung sinasaksak kayo sa likod ng isang taga-balita, taga-dala ng balita, taga-pamagitan o chismosa?
Pag may sinabi ka laban sa isang tao, sa isang namamagitan, at nagpunta siya doon, at bumalik siya sa iyo na may daladalang sabi naman ng kabilang tao, ibig sabihin pinagtiwalaan siya ng tao na yon, kaya nagsabi sa kanya. At bakit nagtiwala yung tao na yon? Sinaksak niya kayo sa likod. Kasi kung kayo inirepresent niyang mabuti, nagsabi ng magaganda tungkol sa inyo, doon sa inyong kalaban, di naman yung pagtitiwalaan ng kalaban nyo na magsabi pa siya ng iba eh. Kaya pag kami sa'yo, alam mo, sabi ni ganito, ganito ka daw, alam mo, pinipintasan ka ni ganito, alam mo, pinag-uusapan ka kanina nung kumakain kami. Sabi mo, bakit ka mo narinig? Bakit nagpatuloy sila mag-usap kahit nandun ka? Kasi kasali ka, no? Kasi kung talagang naninindigan ka para sa akin, kung talagang pinagtatanggol mo ako, hindi sila magsasalita pag nandun ka. The mere fact na may nasasagap kang balita at sinasabi nila, ibig sabihin nakikipagkwentuhan ka ayon sa kagustuhan nila. Huwag kayong magtitiwala sa ganito mga tao. And the Bible is clear, gossiping is foolishness. Do not let a gossip worsen existing quarrels. Kung talagang gusto ninyo na makasundo ang inyong kagalit, magkaroon ng katahimikan at kapayapaan, diretsahan yung kausapin yung tao, huwag kayong magparaan ng mga salita sa mga kung sino-sinong namamagitan. Dahil wala kayong kontrol sa sasabihin niya. Kung honest kayo, gusto niyo magkaroon ng kasunduan, tapangan ng loob, makipag-usap ng mukhaan sa dapat kausapin. Do not gossip only to worsen existing quarrels. And do not be deceived into enjoying gossip. Ang mga salita daw ng mga gossips ay napakasasarap na mga mumunting pagkain na nakararating sa kaloob-looban ng sikmura. Masarap lulunin, masarap tunawin. Kaya pag nasasarapan ka na sa chismisan, it's time to disengage. Because it will never give you anything good. Akala nyo ba mga babae lang mahilig sa chismis? Nako, marami ring lalaki mahilig sa chismis. Simple lang magdala. Pero mga chismoso rin. Kaya lahat, babae at lalaki, dapat nag-iingat. Proverbs 26:23-26, like the glaze covering an earthen vessel, are smooth leaves with an evil heart. An enemy dissembles in speaking while harboring deceit within. When an enemy speaks graciously, do not believe it. For there are 7 abominations concealed within. Though hatred is covered with guile, the enemy's wickedness will be exposed in the assembly. Mga poetic language. Pero ang sinasabi lang, huwag kayong magpapapaniwala sa sobrang gandang magsalita. Sa matatamis na mga pangungusap, mas pag-ingatan nyo ang sobrang matamis ang dila at masarap magsalita. Kadalasan, ang tamis nito ay meron lang ikinukubling anghang at pakla at pait. Mas mag-ingat. Do not be deceived by sweet words. Yung mga pinagtaksi lang kayo ng asawa, tapos nung mabisto nyo, ang sweet-sweet ng words. Sinali nyo uli sa inyong joint bank account. Binigay nyo uli ang susi ng condo. Mag-ingat kayo. So, bakit ngayon ka lang natuto magsalita ng masarap at maganda na bisto kita? Mag-ingat sa mga pangako. Paulit-ulit, kawawa kayo kung lumaon. Mabuti kung bata kayo na pwede pa kayo makarecover pag nadaya. Pwede pa kayong maghanap buhay uli para magkapera. Pwede pa uli kayong magsimula ng isang buhay. Pero paano kung over the hill? Medyo 1:00, 2:00 na ng hapon ang buhay nyo, malapit na lumubog ang araw. Doon pa kayo madadaya. Ang hirap na makarecover.
Kaya dapat nag-iingat na mabuti. At ang makakadaya lang sa inyo mga kapatid ay yung pinagtitiwalaan nyo. Tatandaan nyo yun. Kasi hindi kayo pwedeng dayain ng taong di nyo pinagtitiwalaan. Wala siyang chance. Kaya sasabihin ng iba, kung sino pa ang pinagtiwalaan ko, yun ang nandaya sa akin. Natural. Paano ka dadayain nung di mo pinagtitiwalaan? Wala yung pagkakataong magawa yun. Kaya yung mga pinagtitiwalaan natin, diyan magmumula ang mga mandaraya sa atin. Hindi lahat. Pero kami mandaraya sa inyo, yun lang muna ang pinagtiwalaan nyo na. Kaya nag-iingat tayo. Sabi ni Jesus, be innocent as doves, but be wise as serpents. Kung ang asawa ninyo may track record ng pagtataksil, huwag kayo maki-joint bank account. Lalo't kayo yung naghahanap buhay. Dapat meron ka sariling sube. Iwang ka man niya, magtaksil man siya, hawak mo ang bank book. Sa'yo ang huling halakhak. Ang mahirap, dinala na niya yung puso mo, dala pa yung bulsa mo. Huwag masyadong lagi nagtitiwala. May mga anak kayo, lalagyan nyo agad ng mga property sa pangalan nila. Kilala nyo na ba magiging manugang nyo? Ipon kayo ng ipon, hirap kayo ng hirap na magkaroon ng property. Ilalagay nyo na agad sa pangalan ng mga anak. Nagkaroon ng isang asawa from hell. Huwag naman mangyari. Ano mangyayari kung biglang sumakabilang buhay ang anak nyo? Sa manugang nyo na yun, Be wise. Sabi ni Solomon, ang saklap naman ng buhay, sikap ka ng sikap, tapos hindi mo naman alam kung kanino pupunta yung mga ipinundar mo. Hanggang hindi nalalagot ang inyong hininga, mga kapatid, hawak nyo dapat ang inyong bank book. Hanggang hindi kayo nawawala ng ulirat, kayo ang may kontrol ng inyong mga bienes, mga kayamanan. Kasi ang saklap na ikaw'y wala nang magawa, paralitiko ka na, nakahiga ka na dyan, iba ang may hawak ng kayamanan mo. Baka hindi ka ibili ng lason kung gustuhin mo mang magpakamatay. Maging matalino. Huwag tiwala ng tiwala. Kung alam nyo lang sana at kung maisisiwalat ko lang ang lahat na ipinagtatapat sa akin ng mga pamangkin ko sa Facebook. Mga taong nagtatrabaho abroad, hirap na hirap, nagtitiis, nagtitipid, tapos nilulus tayo, winawaldas ng asawa dito yung pera sa piling ng iba. Tatandaan nyo, ang pwede lang mandaya, yung pinagtitiwalaan. Hindi ko naman sinabing huwag na lang kayo magtitiwala sa mga asa-asawa nyo. Huwag lang todo. Magtira kayo sa sarili nyo. Proverbs 26:27, whoever digs a pit will fall into it, and a stone will come back to the one who starts it rolling. May ganti-ganti daw ang buhay. So magpakatalino, huwag ka magplano ng masama laban sa kapwa mo dahil sa iyo mangyayari yon. Talbog sa kanila, dikit sa iyo ang mga masasama mong binabalak laban sa kanila. What you plant is what you will harvest. So sino na naman ang foolish people? Yung nagtatanim ng masama. They are so foolish that they don't realize na masama rin ang aanihin nila. Sino ang matalinong tao? Yung nagtatanim ng mabuti at tama. Kasi yun ang aanihin nila. People receive what they give. A lying tongue hates its victims, and a flattering mouth works ruins. Basta raw, pinagsisinungalingan ka, kinamumuhian ka. Medyo extreme yung application nun, pero ang ating appreciaten, yung katotohanan nun. Pag niloloko ka, hindi ka mahal. Ganun lang yan.
Niloloko ka kasi mahal kita. Ba't ka maniniwala? Ang nagsisinungaling, yung pinagsisinungalingan niya, sinisira niya. So paano ka maniniwala na mahal ka, pinagsisinungalingan ka? Be careful with liars and flatterers. Laging magtira para sa sarili. Huwag todo bigay. Huwag sobrang padala sa mga nambobola. Napansin niyo ba mga kapatid, may mga tao, gusto nila binobola sila. Bolahin niyo. Bibigyan kayo ng maraming magagandang bagay. Pagtapatan ninyo, sabihin niyo ng totoo, ng tama, maiinis sa inyo. Ano magagawa niyo sa mga taong yon? Ang sabihin niyo pa rin yung totoo. Pero kung kayo mga kapatid, may mga magagaling magsalita, magaling mambola, para ang sarap pakinggan, ang sarap paniwalaan, yun muna ang pagdudahan nyo. Kasi mas pwede na may masamang balak sa iyo yung nagsasabi ng masasarap kaysa yung nagsasabi ng hindi masarap. Baka nagpapadama. Baka may balak na maging ganansya sa pambobola. So sa buhay natin mga kapatid, napakarami na niyan at di natin dadagdagan pa. Pero tambak-tambak pa ang maraming verses. Ibig sabihin lang, don't be foolish and don't be a victim of foolish people. Identify who are foolish persons that you need to be careful with. Sino sa buhay natin mga kapatid, ang mga sa definition na ibinigay sa atin ng Biblia ay matatawag na foolish. O yung mga ginagawa nila can be labeled as foolishness. Pag-ingatan nyo yon. Kahit pamahal nyo sa buhay. Kahit pamahal kayo sa buhay. Mag-ingat. What things do you do could be labeled foolish by the standards that we have reviewed. Siyempre, hindi lang naman natin hahanapin yung foolishness sa iba. Susuriin din natin ating mga sarili. Baka may mga pinagagagawa tayong foolish things that don't please God, that will not be beneficial to us. Dapat tigilan. Because wisdom means godliness. If wisdom means godliness, what do you think does foolishness mean? It means wrong. It means evil. Foolishness means ungodliness. Dapat tanggalin sa buhay natin at dapat pag-ingatan kung nasa sa iba. Glorify God with wisdom. Avoid foolishness. Avoid fools. Ngayon, may mga taong may foolish side lang pero may wise side. So, ang pag-iingatan lang natin yung foolish side niya. Pero ang mahalaga, huwag buong buo ang pagtitiwala. Lagi mo nang susuriin. Lalo yung mga taong malapit tayo, hindi natin nire-resist, wala tayong protection from them, mas kaya nila tayong madamage. And sometimes, they may mean well, they may be sincere, but nevertheless, they remain foolish, they will still be very destructive. Kaya dapat ingatan, at kung maaari ay turuan pa nga. Suriin natin ating mga sarili, mga kapatid. Aming Diyos, turuan niyo po kaming maging mapanuri. Ano po sa mga ginagawa namin ng kahangalan na dapat naming tigilan, bawasan, puksain. Sino sa mga pinagtitiwalaan namin na may mga ginagawa, mga kahangalan na maaaring makasira sa amin, O Diyos? Turuan niyo rin kaming maging mapanuri. At maging sa mga gumagamit ng iyong salita ng Biblia na maaaring foolish ang interpretation. Foolish ang application.
Huwag kaming mabulag na kung mo ginagamit ang iyong salita ay agad-agad na kaming maniniwala, lululunin na namin at i-apply sa aming buhay. Suriin pa rin namin kung sino ang nagtuturo. Suriin namin kung saan nanggagaling ang pagtuturong yon. At suriin namin kung saan patungo kung sundin namin ang mga turo. Maging marunong kami, hindi lang sa pangaraw-araw na buhay, kundi higit pa ron sa aming spiritual lives. Teach us to identify foolish theology, foolish hermeneutics, foolish interpretation and application of your very wonderful and beautiful and powerful words. Magbulay-bulay tayo mga kapatid. Not one person can be free of foolishness. And perhaps nobody could be perfectly free of foolishness this side of eternity. But what is important is to grow from glory to glory, to be less and less foolish, and to be more and more wise. Lead us, Father. Teach your people. Sensitize us so that we can know our own foolishnesses and we can avoid that which belongs to others. Be with God in silent reflection.